try if mo pa kusog pa up to 30. Kusog yung tingog. I think doon lang mong good madunggan to. Hindi kayo ng tingog tabla pa rin problem. Normal na tingog. So, sa speed na 21, makita pa dito. Basta nasa speed na 21, 26, makikita pa yung camera na kung sasakyan mo naka-larga. Then, speed 30, wala. So, 33 or 32, wala na kasi mataas na yung speed mo. Wala siya. So, right now, naka-automatic yung mode ng sasakyan. Zoom in. Hindi makikita kay hayag. Basta nasa automatic yan. So, that is it. So, last day namin with the car. Ang comments ko ay maganda siya. Yung negative, hindi siya negative. Yung hard part lang is malaki yung sasakyan. So, kung hindi malaki yung area nyo sa bahay or like masyadong makipot ba lang? Masikip. So, ingat na lang sa backing or pag enter mo sa mga daan na masikip. So, yan. So, kung makita nyo, yung drive niya. Yung drive niya nasa D3 yan. Third gear. Pag umabot ng 40 kilometers per hour, lilipat din siya sa fourth gear. So, even though this is an automatic car, pero makikita pa yun kung anong gear na ginagamit niya. Katulad din sa manual drive niya dito. So, ibig sabihin napaka-genius itong Okavango. Saka masabi ko lang na yung nag-design ito because it is a partner with Volvo. So, napakaganda yung engineering staff. Ang problema lang dito is kung may pisa ba na mabibili ito sa market. So, yung comfort niya para ding sport mode. So, pag makapunta na kami doon sa main road, yung medyo hindi masyadong matraffic, try namin ilipat ito sa sport mode para makita natin kung gaano kabilis. Kasi naka-comfort mode pa kami sa ngayon with the third gear, yung gear niya, nagamit niya, naka-automatic. Tapos mag-left turn kami dito para makapasok kami sa yung hindi masyadong matraffic na daan. Cut! Medyo taka-ato, kami ito tayong mga sasakyan dito, musingit yun. Nakasta ko. Tsada na likod. So, nandito na kami sa main road, yung malaki na road. So, ang problema lang dito is mahirapan din tayo kasi may mga sasakyan na minsan is magtaka ka kung liliko ba or hindi. Kasi lagi naka-signal light, hindi natin alam kung nalimutan daw yung signal light. Hanapan kami ng lugar saan kami maka-move with sport mode. Sport mode. So naka-sport na natin. So kita niyo yung sport mode. Nahulog ko sa bangko. Siguro nasa 0 to 8 seconds yung pag makaabot siya dito ng 100 ang bilis. Para kang maurong. So just tanong ko sa anak ko kung ano masasabi niya with the sport mode. So if ever makabili ako nito na sasakyan, hindi ko na ibaliwala ko na yung fuel consumption. Isa lagi na lang ako naka-sport mode para sigurado kasi dito sa aming lugar kailangan mabilis humatak yung sasakyan mo kasi pabilisan yung pag-overtake. Kasi like katulad dito, may mga yellow line.
hindi mo maiwasan, overtake pa rin siya sa iyo sa kailangan mo nung mabilis para madali ka makabalik sa inyong lane. Dito ang system ng pag-drive dito, sir. So may iba naman ng mga motorsiklo, mahirapan kasi pag makita ka na pababilis ka, try nilang para pagkarera sa iyo ba. So yun ang problema dito sa aming lugar. Hindi nila alam na like what I'm doing na nagbablog ako, nagtitesting ako nitong Gili Okavango. Yung iba naman gusto nilang humahataw na crossing nandi ako ba? Crossing. Dito crossing. So this area here, sa akin lang, I think yung speed limit dito is up to 60 per as a concerned citizen at saka patay sa batas. So hindi ako magpabilis dito ng around more than 60 kilometers per hour. So mostly 50, 60, ano yung ganda. Ganyan lang. Kasi sa akin lang, testing ko lang yung sport food itong Gili, what they call it, Gili Okavango. So para sa akin is lalo na sa lugar namin na may mga traffic, I prefer to use this sport mode kasi para dali ka makahunat pa. Yan, naka 60 na. Yan lang ang speed ko. Supposed to be dito sa lugar nito, pero alam ko yung iba dito tumatakbo ng 100 plus. Lalo na ganito yung kita yung area na dinadaanan ko. Ito. 50 DI oh. Lumampas na ako ng 60. 50 DI. Walang trip meter. Lumampas. So kaya niyang diretso sa 100. So ang ganda. So ano masasabi mo, Miss? About this sport mode? Maganda. So sabi niya maganda daw. Tapos naman naka-sport mode kami. Itong fuel isa yung rirentahan namin naka-empty talaga. Tapos naglo-load kami ng 2,000 pesos. Tapos kahit saan lugar na kami naka-abot. Ngayon kaunti lang nabawas, mga around 1/4 lang ang nabawas sa fuel namin. So napakatipid para sa akin kasi nasanay na ako sa ganyan. Kasi alam nyo, yung sasakyan ko dati is ano lang siya, 8 kilometers to 7 kilometers per liter. Yung mga lumang Toyota 12R, 5R. Tapos nakadrive ako B8, wala pati B6 wala. So yun, so hanap kami, punta namin yung road going to Darwin. Then if ever makaabot kami doon sa what they call man-made forest. So naka seatbelt na ako kasi naka sports mode. Yung sports mode kagaya lang sinabi ni Papa na yung motorman like mabilis siyang mag-accelerate. So kanina while nasa likuran ako, hindi ako naka-seatbelt kasi naka-video ako, which is unsafe. So huwag niyong gayahin. Nabunggo ako sa chair sa likod. So pero okay lang kasi hindi naman gaano malakas. Dito na tayo sa road going to Darwin. Punta kami sa man-made forest. So nakikita ninyo itong road is bigla na lang lumiit, tapos biglang lumapad. Tapos this is 4-lane road. Kaya lang ang problema kung mag-steady ka dito sa kabila, there's supposed to be yung sa gitna is for overtaking. Pag mag-steady ka lagi doon sa right side, ang mangyari biglang lumiit yung road. So mahirapan tayo like this one. Tignan nyo ito. Okay pa. So yan, letter is ang mangyari, may mga nakasasakyan, mga 4 wheels nakapark. So mahirapan tayo lalo na pag medyo mabilis yung takbo, katulad nito. Okay pa this area, may factory dito sa gilid ko. Isa pwede pa, pero minsan may bigla na lang nagpa-park dito sa lane na dinaanan ko. That's why here in our place, kailangan na doon na lang kami sa overtaking lane maka-steady. At saka minsan may mga sasakyan na biglang sumulpot dito sa gilid. Hindi man lang kasi alam nila yung on a highway kami, tapos nag-intersection lang sila, dapat priority yung naka-highway. Yung maghintay lang sila kung mag-giveaway yung naka-highway, saka sila papasok. Or gawin nila is to make it clear the road bago sila mag-intersect. Mostly mag-intercept sila dahan-dahan pa, hindi ba yung like in Manila. So in Manila na pag
lumabas ka, papasok ka sa main road or sa highway, kailangan medyo mabilis yung takbo mo para hindi ka maabutan na mayroong sasakyan sa iyo na nakabuntot. So we're moving around 50 to 60 kilometers per hour. Hindi ako patakbo dito ng around 100 kilometers because it is bawal. Alam ko naman na may speed limit itong lugar nito, kaya lang hindi pinatupad. So yun, so cut muna kami kasi malapit na kami sa man-made forest. Yung problema sa man-made forest, tapit remember ba? Kani, di na mo yung gilikuan. Dili ni mo. Dili ko. Pwede ka mo ato sa kuan na lang papantalan na lang sa dawit. Ay, di na Kani dili ni mo. Nalimot. Bumurog mo uni. Murag mauni. I think ito na yung man-made forest. kung ito ba yung road? Naapa ito. Ito na yata. Kasi may nagtitinda doon, no? Dili ko ato. Oo, sakto. So, ito na yun. So, akyat kami doon. May mga nagbibinta dito. Tawag nila paunay here in the wind. Tapos may nagbibinta din ito ng mga baka siguro. You will see the man-made coconut. Man-made coconut. Wala may man-made forest. Ibang pangutanan mo. Ibang pangutanan ko. Padayon rana na natiya. Di na tawag. Pangutanan ang tindahan. Ay, wag dyan po nakapalas na ni. Kaya lang ang problema namin saan kami babaking dito. So napakaliit ng road. So try namin makahintong pass. Water. Wala to'y plano mo nung si Papa. Ako? Bibiyaan mo Papa sa forest. Sa man-made forest. Okay. So, uwi na kami. So that is the end of our video because I still have class and malapit na yung time. So hope you like our video. Pag na-washing, bantay motor. Ano guling mo na ni kalit ng radyuhan eh. So ayun na guys. Mag-on sa ako sa kasi masikip yung daan. Doon tayo sa tapos, wait lang. Stop. Video ko. So, galing lang kami sa man-made forest. Tapos kakawasing lang namin kaninang early morning around 5 o'clock. At ito na naman, basa na naman ang ulan. So, alam ko, mapuputi ka naman itong ligid, yung gulong. So, hindi namin nakalain ang ulan.
truck. May laman ng baka, bumibili ng baka doon sa buntod. Kasi nagpinta, no? Ang lakas ng ulan. Tapos, kailangan maghinahinay rin talaga. Grabe kalakas yung ulan dito. Kailangan tayo take light para makita tayo sa kasalubong natin sasakyan. Oh my God. Zero visibility. Galisod na siya kaya wala may wiper. Oo. So may sinusundan pa siya na malaking sasakyan. Kaya tumitigil na yung pick up, walang wiper. So may sinusundan pa kami isang truck. Balit na baka na pasakay. Yung mga malaking baka. Dili na, tatlo pa. Sila man. Daghan, gabaliktad na yun. Ha? Unom, guro na. Sila? Unom. Uno? Oh. 6 pala, nagbalik-taray daw, sabi ng anak ko. So ito ang problema namin dito, minsan tignan ng umulan. Yan, yung wiper ko ang bilis na, nagalit. Okay, cut na ko. Yan, tumigil na naman dito. Another rain. Nasa ano na kami, Bakong going to Valencia Road. Sakto? Oo. Bakong going to, Bakong Road, pero going siya sa Valencia. So, kung nakikita nyo, nakapag ba na? Oh my gosh. Ang lakas. We have zero visibility. Ay, dili dahil. 50-50. Tora, nainigawas nga sa Yan, Bakong Dumaguete Road. So this is Bakong Dumaguete Road at wala akong makita. Kung may makikita kayo, hindi namin yan nakikita. Kasi wala talaga. Kita ba diyan ang kalisod ng kanto ni mo? Maklaro ba? Dahan-dahan kami kasi ang lakas ng ulan. Hindi kayo makita ka itong motors tubangan. Zoom in ako sa... the road is rolling. That's all for our trip here in Manmid Forest. Nadagdagan kasi nadadagdagan kasi yung pag-ulan as a vlogger kasi gusto natin yung malakas na ulan tapos mabidyohan natin. Tapos isi-share naman natin sa ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas para makita naman nyo ganito yung weather namin dito sa aming lugar, especially dito sa Buntod, Bakong Dawit. So again, maraming salamat. Bye-bye. Wala nang ulan.